Good morning, everyone. Maraming salamat sa inyong lahat for always being there to keep the public informed sa mga nangyayari dito sa House of Representatives. Natapos na yung mga sessions natin dito sa 19th Congress. So, we are looking forward to what is ahead as we wait for the opening of the 20th Congress. So, I think we can go ahead with your questions. Thank you, Ma'am Princess. For today's first question, we call on Tina Panganiban Perez from GMA 7. Good morning po, Attorney. Ma'am, would you have any information if there are members of the House who are stranded in Israel? Initially po kasi yesterday, there were reports that two Kongs were trapped, but Sec. Jen Velasco identified two Kongs who requested for their travel clearance but canceled because of the tension in the area. So, meron po bang bumiyahe papunta doon or dumaan doon? Sa pagkakaalala ko, hindi mga miyembro ng Kamara ang mahilig mag-abroad. Pero ganun pa man, sa pagkakaalam ko, walang members ng 19th Congress ang nasa Israel ngayon. Following the statement of Secretary General, I think may mga nagplano pero hindi natuloy. Pero again, from what I was informed, walang members ng 19th Congress ang nasa Israel at this time. Thank you po. Thank you, Tina. Billy Vegas from Abante Politico. Please proceed with your questions. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am, tatanong ko lang po, may tugon po ba yung House dun sa mga patutsada ng mga senador dun sa wage hike? Kasi sabi nila, tayo raw yung dito raw nagtagal, tapos parang ang dating mamadaliin sila, tapos kasalanan pa nila. Well, tungkol sa wage hike bill, dito klaro sa akin, napag-research ko naman yung tungkol sa panukala ng Kamara for the 200 peso wage hike bill. Hindi lang kasi tungkol sa amount ng gusto nating iangat na sahod eh. Kasama sa version ng House, yung mga protection din na ibibigay sa mga small, medium enterprises, mga exemptions, transitional provisions para dahan-dahan ang pag-implementa ng batas kung pagbigyan ng pagkakataon na maupuan ng Senado at ng Kamara yung final versions ng both houses. Kaya yung usapin na matagal na ipasa ng Kamara yung House version dahil hindi lang naman siya isang bagay na tinaas lang natin yung sahod. Pinag-aralan din at inalam na to make sure na balanse yung batas na maipapasa ng Kamara. Hindi lang tong para sa manggagawa, pero para din sa mga negosyo na pwedeng maapektuhan dahil gusto natin pangkalahatan yung magiging epekto ng legislated wage hike bill. Ma'am, tanong ko na rin po yung sinabi ni Senator Amy. Parang pampintura lang daw yung budget na ibinigay sa San Juanico Bridge. Ba't daw po ganun? Well, according ito public records naman to, no, yung mga budget allocated for the San Juanico Bridge since 2018 pa. Even the time na bago pa naging speaker si Speaker Martin Romualdez. And bilang isang taga Tacloban, as the representative for that region, talagang part of his advocacy to ensure na may akmang mga pondo para sa mga programa at proyekto sa kanyang pinaglilingkuran. Makikita natin na tuloy-tuloy naman ang naging budget allocation para sa San Juanico Bridge for its maintenance, rehabilitation. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned
talangan din natin tanongin, ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Thank you po. Thank you, Billy. Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning, Attorney Princess. Ma'am, follow-up lang po sa Israel. I understand na walang kongs, pero may mensahe po ba yung Kamara sa mga kababayan nating naiipit doon, lalo na may mga naitatala ng nasaktan at may mga gusto na rin magpa-repatriate po? Yes, the House, of course, will tututukan ng Kamara yung sitwasyon ngayon sa Israel at inaasahan naman natin na ang Department of Foreign Affairs will do its job to protect our citizens at makikipag-ugnayan din tayo sa ahensya to ensure na lahat ng ating mga kababayan, may posisyon ka man o wala, ay mapoprotektahan sa sitwasyon ngayon na nangyayari sa Israel. Opo. At ma'am, sa opening statement nyo, nabanggit nyo rin na talagang nakatutok na yung Kamara sa pagsalubong din ng 20th Congress. Tanong ko lang po, dito sa paglaban ng fake news, paano po natin tututukan yung mga panukala sa paglaban sa fake news? And I'm asking this kasi recently lang, mismong isang senador, si Senator Bato de la Rosa, ay nag-share nga din ng isang AI-generated content na against sa impeachment, wherein si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong nasabi niya na isang worrisome to, na isang pampublikong official pa yung nag-share ng video na may AI content, and even si House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, sinabi nga din niya na kumbaga he's propagating alay. Sa panig po ng liderato ng Kamara, ano po masasabi nyo rito at doon din update sa paglaban sa fake news? Bilang mga opisyal ng bayan, may tungkulin tayong lahat na magtaguyod ng katotohanan. Dapat hindi sa atin ang gagaling yung pag-propagate ng mga peke at maling impormasyon katulad ng mga post sa social media, whether that is mga intriga, paninira, paratang, or AI-generated content. No? Nakakalungkot pag public official pa ang gumagawa nito dahil nasa posisyon ang isang public official para ma-steer ang public sentiments, ang pananaw ng tao, at also bilang ehemplo din sa mamamayan. Kaya nga dapat maging responsable tayo. Hindi lang to irresponsable, kundi delikado para sa mga opisyal ng bayan na nagpo-propagate at inahayaan ang mga fake news at disinformation na lumalaganap. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Katulad dun sa naging rekomendasyon ng TRICOM on fake news and disinformation, sana maituloy ito sa 20th Congress para mapag-usapan kung ano ba talaga yung mga dapat na mga legislative measures na kailangan mapasa para magkaroon ng tamang mga alintuntunin para maiwasan natin or mabawasan yung pagpapalaganap ng mga fake news dito sa atin. Hindi lang apektado ang mga public officials pag fake news at disinformation. Mga regular na mamamayan, madami na tayong nakita na mga ganyan na naapektuhan ang kanilang buhay, mental health, emotional well-being, including fear of their physical well-being na pinanggagalingan because of fake news, disinformation sa social media. So we need to be, unang-una as public officials, be the example to be the ones to lead yung propagation ng tama at accurate na information. Sabi nga lagi, the truth shall set us free, not AI, not fake news. Thank you, Mela. Earl Tobias from IBC 13.
Attorney Princess, good morning po. Ma'am, natanong ko rin po nito kahapon na si spokesperson o impeachment, si Attorney Odi po. So getting your side na lang din po as the House spokesperson. Meron po kasing mga bagong alegasyon si Vice President Sara Duterte na hindi daw binasa umano ng 215 na kongresista o mahigit 1/3 yung impeachment case laban sa kanya bago po pirmahan. At may mga alegasyon din po na may kapalit itong budget bawat pirma. Your reaction po, ma'am? Siguro dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon, lalong-lalo na pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity nung individual na representante na pumirma, kundi mismo dun sa institution na kinabibilangan ng mga representanteng ito. Nung sila ay pumirma at sumumpa, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila ay sang-ayon para ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante, naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Pero dito sa Kongreso, dito sa Kamara, hindi ganyan ang mga miyembro ng Kamara na kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon. Thank you, ma'am. Kakabit lang din po ng istoryang impeachment. May stand po si Senate Minority Leader Coco Pimentel tungkol po sa usapin ng inhibition ng mga senator judge. Basahin ko lang po yung part ng statement niya. Kung kapag inhibit, nakakalusot pa siya, di na kailangan sabihin kung ano yung posisyon niya. Guilty ba or not guilty? The Senate Minority Leader is calling for the senators to actually take a stand po na wag na mag-inhibit, mag-convict or sabihin na convicted or acquitted based on their own judgment po. Kayo po ba, ano po yung take niya sa inhibition? Bilang senator judges, kasama yan sa kanilang tungkulin na maging impartial sa tanggap at pakikinig ng ebidensya pag natuloy ang trial, na sana ituloy na nila yung impeachment trial. Nung hinalal sila bilang senador, kasama yun sa tungkulin regardless kung ano yung naging desisyon nila para sa pagtakbo. Pero once na nanalo na sila bilang senador, kasama na dito, hindi lang yung politika nila, pero yung tungkulin nila sa mamamayan, tungkulin nila sa saligang batas, nagampanan ng kanilang trabaho bilang senator judge pag sila ay naging isang impeachment court. Hindi ko masasagot kung magmo-move ang impeachment, ang prosecution panel for inhibition. Pero importante na ang ating mga senator judges ay mapakita nila na willing sila, sinumpaan na nila, they took their oath, diba? As a senator judge, na gagampanan nila yung sinumpaan nilang tungkulin na magiging impartial sila doon sa pagsuri, sa pagkikinig ng mga ebidensyang ilalahat at magdidesisyon sila hindi ayon sa politika, hindi ayon sa politiko, kundi ayon sa ebidensyang mailalahad sa impeachment trial. It is their responsibility according to law, to the Constitution, at it is their responsibility to the Filipino people to see to it that they will decide according to their conscience with impartiality, not based on politics or any political affiliation.
Thank you. Follow up lang, ma'am. So is it right to say po that somehow you share the same sentiment with Senate Minority Leader Coco Pimentel for Senator judges to take a stand? Yes. Dapat kasi yun ang role nila sa impeachment trial. Ang role ng House of Representatives is to prosecute. We have the prosecution panel that were given by the plenary the authority to prosecute the articles of impeachment. We also have our own spokesperson for the impeachment prosecution panel para mapaliwanag yung mga detalye na nangyayari. May kanya-kanya tayong role dito sa lahat ng prosesong to. Gagampanan ng Kamara ang kanilang role sa prosesong ito. Kailangan gampanan din ng Senado ang kanilang tungkulin at obligasyon ayon sa konstitusyon para sa mamamayang Pilipino. Okay. Last na lang po from my end, ma'am. Yung dun lang sa usapin ng wage hike, balikan ko lang po. Ngayong papasok na yung 20th Congress at pumasa naman sa huling pagbasa ng Kamara yung panukala po. Ano po ba, for the public lang, ano po yung fate ngayon ng 200 peso wage hike bill? Pwede po ba itong isalang ulit sa next Congress o maging priority ulit? Thank you po. Definitely, pwede siyang ma-file ulit sa 20th Congress. At binanggit na natin to noon at uulitin ko, patuloy tayong makikipaglaban para sa maayos at sapat na sahod para sa manggagawa at balancing batas para naman sa proteksyon din sa ating mga small, medium enterprises. Yun ang gusto ng Kamara. Hindi lang yung batas na maganda pakinggan sa publiko, pero isang balancing batas na makikinabang lahat ng stakeholders, ang ating mga gagawa at ang ating mga employees at ang mga employers. Thank you, Earl. Tina Panganiban Perez from GMA7. Ma'am, balikan ko lang po yung sa tanong ni Mela on fake news. Doon sa measures na ifa-file po sa 20th Congress, do you think dapat mas mabigat yung parusa para sa public officials who will spread, create, propagate misinformation, disinformation, and malinformation? Well, as public officials, we all have a greater responsibility to advance truth and to avoid disinformation para sa public. Gusto natin ang bawat mamamayan ay laging pag sila'y nagdidesisyon ayon sa tamang impormasyon. Now, kung ano yung magiging penalties for public officials, it's really up to the plenary, to the members of the 20th Congress to initiate the legislation and discuss what would be the right penalties for public officials that knowingly, intentionally, and in bad faith propagate fake news, disinformation, and use AI-generated content to cause intrigues, instability, destability, and yung mga paninira sa ating proseso. Ma'am, on impeachment naman po, may statement po kasi yung spokes ng impeachment court na hindi raw sa kanila ang foot dragging kasi ang dami raw nilang nagawa in 1 week. Yung process daw ang mabagal gumalaw. Tapos disrespectful din daw ang litigants kapag kine-question nila yung korte. Kung gusto raw ng House na mapabilis yung proseso, i-file na raw yung dapat i-file. Well, action speaks louder than words, no? Siguro nakita naman natin yung mga nangyari sa mga huling araw tungkol sa co-convene ng impeachment court. But yung katulad nga ng sinabi ni Presidente, we want the impeachment process to just continue. It is up to the prosecution panel to file the necessary motions that they need to file. But ito lang din po, no, aklaruhin ko lang din.
yung mga requirements na hinihingi pa sa prosecution panel, hindi yan kasama sa Constitution eh. Ang requirement lang ng Constitution, a verified complaint that is sufficient in form and substance. That was voted upon by the members of the House of Representatives. That was transmitted to the Senate. A certification, similar to a certification of non-forum shopping, we do not find that in the Constitution. We need to abide by what is provided by the Constitution. Whether galing sa House or galing sa Senate. So, ang gusto natin maging maayos at tama yung proseso. And naniniwala naman din po kami that the House Prosecution Panel is ready. They are capable, they are competent to try this case before the Senate, before the senator judges, when the trial proceeds forthwith. Thank you, Tina. Haji Camino from Brigada News. Attorney Princess, good morning po. In an interview po, si Vice President Sara Duterte confirmed na nag-submit na daw po sila ng budget proposal of 733 million pesos. Mas mataas ng kaunti from the 700 million, dinagdagan na daw po yung sa education. When asked, hindi na daw po sila nag-request ng mas mataas na budget since ang sabi po ni VP, inaasahan na daw po niya na hindi sila pagbibigyan dahil hindi daw po sila kaalyado ng administrasyon. And number 2, sabi po niya, ayaw na daw po niyang napapahiya ang personnel ng OVP. Your comment po dito. Well, unang-una, maganda na nakikita natin sa statement ni Vice President Sara Duterte na nire-recognize niya ang role ng Kongreso, ng Kamara sa budget process. Magre-request siya sa House of Representatives ng budget. Sana nare-recognize din niya na kasama sa responsibilidad ng Kamara yung hindi lang yung makapag-request siya, kundi kasama sa responsibilidad ng Kamara suriin yung paggamit ng pondo na nailaan sa Office of the Vice President at ma-justify din ng Office of the President yung budget na hinihingi nila. We will wait and see kung talagang i-recognize talaga ni Vice President Sara yung budget rule ng House of Representatives at rirespetuhin yung proseso ng pag-aproba ng budget. Doon po sa mapapahiya lang daw po yung personnel niya. Wala naman pong pinapahiya ang House of Representatives sa budget process. Kasama sa trabaho ng House yung to scrutinize the use of public funds for the funds allocated to them and funds that they are requesting for. Walang pagpapahiya dito. Ang importante lang, sumagot ng tama, sumagot ng ayon sa mga dokumento na meron para hindi naman para sa personal na politika. Ito ay para sa mamamayang Pilipino na we are accountable to. Last na lang po, but with all the impeachment proceedings and yung mga nangyayari po, tingin niyo po haharap pa po siya ng personal dito sa House to defend her budget? Hindi ko po masasagot kung ano po ang gagawin at hindi gagawin ni Vice President Sara. Siya lang po ang makakaalam niyan. Thank you, Haji. Willie Delgado from Radyo 630 of DCMM. Good morning po. May na-complain na po ba ang House sa inuutos ng Senate like yung certification na yung niriman dito sa... Again, I think for information on the impeachment processes, we need to ask the prosecution panel. Particularly, meron din silang separate na spokesperson. But it is of public record that the plenary on the last day of session passed a resolution
regarding dun sa certification that the Senate was asking from the House. But kung ito ay na-file na, better to ask the prosecution panel. Meron kasing naging comment yung spokes ng Senate sa impeachment na kung hindi daw makakakomply yung House, parang mas malapit sa dismissal na lamang yung case ang mangyayari. Again, hihilingin lang lagi natin sa impeachment court, which is the Senate of the Philippines, na sa lahat ng kanilang desisyon at actions regarding the impeachment trial, dapat ay nasusunod yung alituntunin ng saligang batas. Kung yan ba ay nasa rules nila, hindi ko po yan masasagot, pero naniniwala ako na ang to try and decide yung nakalagay sa saligang batas ay hindi to dismiss the case outright. Kasama dun sa sinasabi ng saligang batas na to try and decide is to receive evidence, to decide based on evidence. So sana yun ang makita natin na mangyari sa impeachment trial na ito. Alright. May ilang pong mga legal luminaries nagsabi na pwede daw makasuha ng isang judge na mapatunayang sadya nagdidelay ng process. Sa tingin nyo, saklaw ba nito yung mga senator judges dahil since hukom din naman sila? Unfortunately, ayokong magbitaw ng opinion na hindi ako eksperto. Nakikinig lang din ako sa mga legal luminaries natin na nagsasabi based on their experience and kanilang research. Kaya nga, bilang tagapagsalita ng House, ang pwede ko lang masabi ay ang hilingin sa senator judges to ensure that they will comply and perform their roles in the impeachment trial as senator judges, to sit as a senator judge, to receive the evidence and decide the case based on the pieces of evidence that will be presented with impartiality, not for political reasons, but for justice and accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino. In case may plano ba ang House po kaya na prosecution panel na silipin ito? Hindi ko po masasagot at hindi po ako makakapagsalita para sa prosecution panel tungkol sa issue na yan. Okay. One last point. Ba't po kaya gumamit pa ng AI si Senator Bato para magsalita for BPSA? Wala ba sila makakuha ang tunay na tao? Hindi ko rin po masasagot yan dahil hindi naman po ako si Senator Bato to speak for him. Pero marami naman, sabi nga niya, di ba, madami naman din taong bayan siya nakakausap. So, hindi ko alam kung ano yung naging dahilan niya sa pag-share ng mga AI-generated contents for their own narrative. Linawin ko lang po. Taong bayan, taong bayad. Ano po yun? Your guess is as good as mine. Pagkakarinig ko po, taong bayad Sorry. Salamat po. Thank you, Willie. Rosalicas from UNTV. You're recognized. Hi po, good morning po, attorney. I-clarify ko lang po yung statement nyo po earlier na wala pong kongresista na kasama dun sa stranded sa Israel. Pero nag-release po kasi ang DFA sa media ng statement with numbers na meron pong 2 congressmen party list. So, nilinaw nyo naman po kanina, hindi sila 19, walang kongresista sa 19 Congress. Does this mean po na meron po pero hindi kabilang sa 19? Ang kaya ko lang po masagot ay yung information na naibigay sa akin na for the 19th Congress, walang members ng 19th Congress na nasa Israel ngayon. Hindi ko alam, wala akong detalye kung meron mang mga miyembro ng dating Congress ang nandoon ngayon, so hindi ko siya masasagot. Pero you have direct
communication with DFA regarding po dito sa issue na? Hindi ko pa po sila na kakausap na nag-check lang din po ako ng information sa ngayon. So far, yun po yung information na meron ako. Regarding naman po dun sa AI-generated video na posted po ni Senator Bato de la Rosa na tagged as false information ng third-party fact-checkers, are you appealing to the concerned government agencies na papanagutin ang senador dahil po sa pagpo-post ng false information? We need to check kung ano yung mga existing laws that magiging applicable to do that pero kailangan ba lagi may fear of kakasuhan? Bilang isang public official, hindi ba dapat automatic to sa ating perform ng ating duties na katotohanan ang uunahin, hindi panlilin lang. So, siguro yun muna yung kailangan natin hilingin na sa bawat public official, regardless kung ano yung political affiliation, that we propagate truth, not false information. Okay po. Third question ko na lang po. Regarding po sa statement po ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, he believes po na may sentiment dahil po sa gitna ng mga antala sa impeachment proceedings against the Vice President. It seems like the Vice President does not want to face the trial as well as the Senate. The Senate does not want to proceed with the trial dahil nga po sa mga delays. Does the House of Representatives share the same sentiment? I have high respects for the former Senator Juan Ponce Enrile and current Presidential Legal Counsel, who incidentally is also my former boss and mentor when I was practicing lawyer at Ponce Enrile, Reyes and Manalastas Law Offices. I respect his opinion. These are individual opinions of people sa ngayon. We will focus on our role in the impeachment process. As much as we want impartiality from senator judges, we would also want to exercise impartiality in prosecuting and conducting our role in the impeachment trial. So, ang role ng impeachment prosecution panel is to prosecute according to the pieces of evidence that we can present. We are ready to present. And if allowed, and if the trial will proceed, we will be presenting before the court. Pero ma'am, are you still expecting further delays? There shouldn't be further delays because the Constitution stated that the trial should proceed forthwith. Pero hindi po yun yung nangyayari. Well, sa dulo, sabi nga lagi ni Senator Juan Ponce Enrile, history will judge us according to our actions. And the public will judge us. The public is what the Filipino public is watching us, and dapat gampanan natin ang ating trabaho ayon sa sinumpaan natin sa mamamayan at sa batas. Thank you po. Thank you, Rosalie. Bibian Gulia from ABS-CBN2. Ma'am, clarification lang din on your statement dito sa mga kongresista na sinabi ng DFA ay stranded sa Israel. So safe to say po ba na there is no congressman under the 19th Congress na stranded sa Israel, and your basis for that information, did we communicate with the congressman na posibleng nandun? Kasi sinabi ni SecGen, it is also possible that some House members may have included Israel in their travel itinerary en route to Europe or back to Manila. So posibleng parang may nag-layover, etc. What I can confirm now is walang members ng 19th Congress ang nasa Israel ngayon. I have no personal knowledge if merong in transit or change their itineraries, but according to
the information that I have now, walang members ng 19 Congress na nasa Israel ngayon. And then follow up lang dun sa question ni Ate Rose on the statement of former Senator Enrile regarding it seems VP Duterte does not want to face impeachment trial. Ano po yung stand niyo? Do you think may involvement po si VP Sara dito sa perceived foot dragging ng Senate Impeachment Court or wala po? I don't want to speculate on the VP's involvement or non-involvement in anything. Ayoko naman din na magbibigay ako ng mga opinion na hindi din base sa clear na mga ebidensya. Nakikita naman natin kung ano ang nangyayari ngayon. Kaya patuloy pa rin ang ating posisyon at we maintain the position ng House of Representatives that ginawa ng House of Representatives ang kanilang tungkulin ayon sa saligang batas dito sa proseso ng impeachment process. If kailangan questionin, meron naman ding proper forum para questionin yan. Pero ngayon, nakita natin na dapat may presumption of regularity ang ating mga ahensya ng gobyerno. Bilang ang House of Representatives ay they enjoy that presumption of regularity. Now it is now up to the Senate as an impeachment court to proceed with the trial. You mentioned proper forum, and there are statements saying that the Senate Impeachment Court may have committed grave abuse of discretion by returning the articles of impeachment to the House of Representatives. Is the House of Representatives at this point considering to raise the matter before the Supreme Court, or it's off the table at the moment? I cannot answer that. We will have to check with the prosecution panel on the next steps. But the prosecution panel is focused in preparing for the trial itself, in the presentation of evidence of each articles of impeachment. Yun yung focus nila ngayon. So I cannot answer your question. Thank you po. Thank you, Bibian. Pamela Vasquez from DZMM. Good morning, Attorney. Ask ko lang po kasi kanina nag-post po si Speaker Romualdez na nag-pay siya ng visit nga po doon sa HRR employee na si Sir Mori. Ask ko lang po if meron po bang na-extend ang camera or office po mismo ni Speaker na financial or legal help po doon sa family. I will have to check on that. Hindi ko pa na-check kung ano yung mga tulong na naibigay doon sa pamilya. Na alam ko na dumalaw na siya, nakiramay na siya sa pamilya. Alam ko na hiniling na ni Speaker Martin sa mga authorities to ensure na talaga maimbestigahan at mabigyan ng hustisya ang pamilya as soon as possible. Pero dun sa and I think may statement na rin naman na binigay si Speaker which na tungkol sa incidenteng ito. Pero on the actual assistance na naibigay, hindi ko pa siya masasagot. We will provide you the information as soon as we have it. Thank you, sorry. Thank you, Pam. Okay, we will entertain phone-in questions from Kenneth Basilio of Business World. With the impeachment trial of the Vice President expected to begin in late July, it is likely to coincide with the submission of the proposed national budget and start of the budget's deliberations. First question, ma'am. Is the House concerned that the Vice President Duterte's impeachment trial could affect the Congress budget deliberations should the proceedings be swiftly performed? Magkahiwalay po na role ng House of Representatives ang impeachment at ang budget process. Meron tayong prosecution panel
for the impeachment trial, and then the rest of the members of the House of Representatives would be able to conduct the hearings for the 2026 general appropriations. So tingin ko hindi naman yan magiging problema. Thank you. Second question, what are the possible consequences if the impeachment trial delays the national budget's deliberations? Should the proceedings be swiftly held to prevent disruptions in the budget process? Pakiulit po, ano yung bibilisan, yung impeachment para hindi makagulo sa budget? Anong consequences sa deliberations sa national budget kung there will be further delays in the impeachment proceedings? Well, ang consequence and other options, ma'am, to avoid disruptions daw sa process sa House. Ang consequence ng delay ng impeachment trial ay hindi lang siya makakaapekto sa budget, makakaapekto siya sa mamamayan. Gusto natin na maging matapos ang mga issues tungkol na napapalibot kay Vice President Sara, tapusin natin ang trial. Magkaroon na ng trial, mapresente yung mga ebidensya para makapagdesisyon ang ating mga senator judges na inaasahan natin na magdidesisyon sila ayon sa kanilang konsensya dun sa mga ebidensyang nailatag. Kung ano man ang magiging epekto nito sa budget process, tingin ko hindi dapat. Dahil hiwalay ito na trabaho ng House of Representatives. Dahil sigurado kami, ang House of Representatives, kayang-kaya namin tugunan yung trabaho na obligado kaming gawin ayon sa batas. Thank you, ma'am. Billy Delgado from DZMM. Napansin ko po dun sa powerhouse lawyers ni Vice President Sara, nandun yung si Monsayak. Wala ho ba magiging conflict doon? Samantalang parang nakasama si Monsayak doon sa mga inimbestigahan dati, doon sa mga kinukuhasyong confidential funds. Sila po ang makakasagot nun. Hindi ko po yan masasagot sa ngayon. Okay. Thank you po. Thank you, Willie. Since there are no more questions from the members of the media, we're now but before we conclude, ma'am, please give your short closing remarks. Again, thank you for accommodating me today. Marami pa tayong alam ko marami pa kayong mga tanong at mga issues na gusto pang malaman. Ayaw naman natin na maghalo-halo yung ating mga pinag-uusapan ngayon. We will keep you informed and updated sa various issues and concerns ng House of Representatives, at makakaasa kayo na tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang ating Kamara para sa mamamayang Pilipino. Thank you, Attorney Princess Abante, House of Representatives spokesperson, for joining us today. To everyone, magandang umaga po.